mga minamahal ko mga kababayan, napakalinaw po ng sinabi po ni Attorney Claire Castro. So, hindi maituturing na matapang ang isang tao base lamang po sa hilig niyang magmura at magbanta. Ngayon, paano ko po nasasabi ito mga kababayan? Una, para po sa akin, ang pagiging matapang ay hindi lamang nakikita sa panlabas na anyo o pananalita. No? Ito ay mas malalim at may kaugnayan sa pagharap ng mga pagsubok sa panganib ng may determinasyon at lakas ng loob, mga minamahal ko mga kababayan. Ang pagmumura po para sa akin at pagbabanta ay maaaring isang paraan lamang po ng isang tao o isang pamamaraan ng pagpapakita ng galit o frustration, no? Pagtatago ng insecurities o kahinaan, o kung hindi naman pagkontrol sa sitwasyon sa pamamagitan po ng pananakot, no? Ngayon, para po sa akin mga kababayan, ang tunay na tapang ay nakikita sa pagkilos ng may integridad at prinsipyo at kahit mahirap, no? Pagtindig para sa tama at pagtatanggol sa mga inaapi. Yan po ang tunay na tapang para po sa akin. O hindi naman kaya pagharap sa mga kinakatakutan ng tawag dito, kahinahunan at determinasyon, at higit sa lahat, pag-ako sa responsibilidad sa mga pagkakamali. So, yan po ang aking batayan. Alam niyo po, para po sa akin mga kababayan, yung isang taong laging nagbumura at nagbabanta pero umiiwas naman sa physical na laban gaya po ng mga Duterte, hindi po matatawag na matapang kundi isang duwag. Kasi para po sa akin, ba't ko nasasabi ito? Ang isang tunay po o ang totoong matapang para sa akin, yung isang taong tahimik pero handang tumulong sa kapwa kahit sa panganib, no? Kahit mamalagay sa panganib ang kanyang buhay, yan po ang may tuturing natin na matapang, no? Kagaya po ni PBBM, isang leader na kayang umamin sa kanyang pagkakamali sa harap po ng publiko. Yan po ang tunay na tapang na nakikita ko. Nakita nyo naman, no? Bagamat wala